Ang pagpapatuloy, ang Swallow Empire, isang mahusay na bansa na sumasakop sa Igrant na kontinente gaya ng imperyo ng Avalon. Dahil sa karamihan sa teritoryo nito ay binubuo ng malawak na kapatagan, sila ang pinakadakila sa sining ng horseback sa kontinente. Ngunit ang Swallow Empire ay sinalanta ng isang problema, at ang problemang iyon ay ang independence ng the Thrawn Principality. Capital of the Swallow Empire, Svenue Imperial Palace. At habang nagtitipon-tipon ang mga tauhan ng Swallow Empire sa harap ng kanilang kamahalan ay may isang tao na nagsalita. Sinabi niya na kailangan na daw ng kanilang kamahalan na magdesisyon kaagad. At makikita ang kanilang kamahalan na nakikinig lang sa kanila. At habang nakaupo ito ay nagsalita naman ang isa pa nilang kasamahan. Sinabi nito na tama daw si Duke Oldsma. Si Oldsma pala ang pangalan ng taong nagsalita kanina. At dagdag pa ng kasama nito na kung magpapatuloy lang daw sila sa pagbabantay sa mga kalapit nilang kaharian at walang may ginagawang aksyon, may mataas daw na tsansa na ang sitwasyon ay mauuwi lang sa kanilang mga kagustuhan. Sinabi rin ng isa pa nilang kasamahan na noon pa man daw at mapa hanggang sa ngayon ang Thrawn daw ay sakop pa nila. Nagsalita naman ulit si Duke Oldsma, sinabi niya na hindi na daw nila kailangan pang magsawalang kibo sa Thrawn. At kung magbibigay daw ng utos ang kanilang kamahalan ngayon, siya na si Oldsma ay may sapat daw na tiwala sa kanyang sarili upang sirain ang 1,000,000 na puwersa ng Thrawn na susubok hamarang sa kanyang Danaranan. Kahit daw laban sa tinatawag na Titan of the Nine Stars na si Eden von Agnes. O kahit pa daw sa The God's Knight na si Chrysler Jean Sebastian. Duke Oldsma, General of the Swallow Empire, isa sa mga taong naabot na ang antas ng isang pagiging master. Nagsalita naman ang isang matanda. Sinabihan niya si Oldsma na mukha yata daw may nakakalimutan ito. Yung tao daw na wala sa ngayon at ang kanyang kahalili na si Lucifer ay bahagi rin daw ng kanilang Empire's 9 Stars. At higit sa lahat, ang bagay na ito ay hindi maaaring isakatuparan ng ganap na pagbubukod ng mga kalapit na bansa. At ang kanilang kapangyarihan daw ay masyadong malakas para sa kanila upang gawin yun sa huli. Gandar, Sage of the Swallow Empire at isang Senior Prime Minister. Gandar pala ang pangalan ng matandang nagsasalita. At sumigaw si Oldsma. Pasiga niyang tinawag ang Prime Minister at patanong nitong sinabi kay Gandar na paano daw nito nagagawang ikumpara sila sa mga ligaw na mga asong iyon. Napabugtong hininga na lang si Gandar at sinabi nito na hindi pa rin daw naiintindihan ni Oldsma ang kanyang ibig sabihin. Nagulat naman silang dalawa nang biglang sumigaw ang kanilang kamahalan at sinabi nito na tumigil na daw silang dalawa sa kanilang pagbabangayan. At sinabi niya kay Oldsma na alam daw niya ang katalinuhan na mayroon si Oldsma higit kaysa sa sinuman. Gayunpaman, tinanong niya si Oldsma na kung kumpiyansa ba daw ito na matatalo niya sila kahit na mas malakas pa si Oldsma kaysa sa kanila. At sa kaso na matalo daw si Oldsma, ang kanyang pagkatalo ay hindi lang daw magiging sa kanya. Dahil malaki daw ang mawawala sa buong Swallow Empire at mag-aanyaya pa daw ito ng isa pang malaking panganib sa kanilang nasyon. Verona Belgrace, Emperor of the Swallow Empire, ang pinakamatalinong emperor sa kasaysayan ng Swallow Empire. Nagsalita naman si Oldsma, habang siya ay nakayuko at nakalagay ang kanang kamao nito sa kanyang dibdib na tanda ng paggalang at pagrespeto sa kanilang kamahalan ay sinabi niya na hindi daw niya ito lubos na naisip na ganoon ang magiging kahihinatnan ng kanyang gustong gawin. Lumingon naman si Verona kay Gandar na kanilang Senior Prime Minister at sinabi niya na gusto niya daw marinig kung ano ang nasa isip nito sa ngayon. Tumugon naman si Gandar at nagsalita. Sinabi nito na hanggat hindi daw kumikilos ang imperyo ng Avalon at ang imperyo ng Hobalt, ang ibang mga kaharian daw ay hindi kikilos ng basta-basta na hindi nag-iingat. At ang tanging magagawa lang daw nila ay maipahayag lamang ang kanilang sama ng loob. At sa isang bagay daw na ganoon ay nasa antas pa ito upang hindi nila pansinin. At ito rin daw ang espesyal na kaso para sa Hobalt Empire, na kasalukuyang nasa gitna ng isang eleksyon para sa susunod na Pope, kung kaya hindi nila magagawang magbigay pansin sa anupamang mga bagay. At dahil daw dito ay napagtuunan nila ng pansin ang Thrawn. Ngunit ang problema lang ay ang Avalon. Nagsalita naman si Verona. Sinabi niya na gaya nga daw ng kanyang inaasahan, isang problema pagkatapos ng isa pang problema. At napabugtong hininga na lang ito. At siya ay napatayo at nagsalita. Sinabi niya na kahit ano pa man daw,
Hanggat walang partikular na pagkilos mula sa Thrawn ay ipinagbabawal niya ang anumang walang ingat na aksyon. Gayunpaman, inutos niya sa kanila ni Oltsma at Gandar na siguraduhin daw nilang ihanda palagi ang kanilang puwersa para makapagmarcha kaagad sa digmaan anumang oras. At dito na daw nagtatapos ang kanilang pagpupulong. Sumunod naman sila sa sinabi ng kanilang kamahalan na si Verona at unti-unti nang umalis. Makikita naman na may isang tao ang nagpaiwan sa harap ni Verona. At nagsalita si Verona. Tinanong niya si Marco na kung siya ba daw ang pivot point ng Thrawn. Tumugon naman si Marco at sinabi niya na oo kamahalan. Marco, Prime Minister of the Swallow Empire. At kahit daw hindi nito pinapakita ang kanyang sarili sa ngayon, alam naman daw ng lahat na siya ang the moral pillar ng Thrawn. The Knight of Prominence, Uravis. At habang naglalakad si Verona papunta sa bintana siya ay nagsalita. Patanong niyang sinabi na kung mali ba daw maghangad ng kaligayahan ang mga mamamayan sa kapayapaan. Tumugon naman si Marco at sinabi niya na ang kaligayahan at ang kapayapaan daw ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan. Tumugon naman si Verona. Sinabi niya na kung gaanoon daw ay dapat magkaroon ka ng malakas na kapangyarihan upang maprotektahan ang kaligayahan. At siya ay napatingin sa labas ng palasyo na tila bang malalim ang iniisip nito. Bumalik ang eksena sa kwarto nila ni Joshua at makikita si Agaris na mukhang seryusong nakaharap kay Joshua na nagpapanggap sa pangalan Ashven Frederick. At siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na una daw ay si Icarus at ngayon naman daw ay si Agaris. At biglang sumigaw si Agaris at binalaan niya si Ash na lumayo daw ito kay Araxia. Dahil kung haharap daw si Ash sa kanila, ang buhay nito at pati mga pamilya niya daw ay malalagay sa panganib. At sinasabi lang daw ito ni Agaris kay Ash para sa kapakanan nito kung kaya mangyaring makinig daw si Ash sa kanya. Tinanong naman siya ni Ash kung ganun ba daw siya katakot. Nagulat naman si Agaris sa tinanong sa kanya ni Ash at hindi siya makapaniwala na tatanungin siya ni Ash ng ganun. At nagsalita si Ash ulit. Tinatanong niya si Agaris kung natatakot ba daw ito na baka mangyari din kay Ash ang nangyari sa kapatid niya. Napanganga naman sa gulat si Agaris at tinanong niya si Ash kung paano daw nito nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Tumugon naman si Ash sa kanya at sinabi nito na pwede naman daw tumakbo si Agaris kung natatakot ito dahil wala naman daw may papuna sa kanya. Ngunit kung magpapatuloy daw sa pagtakbo si Agaris, ay susuko rin daw ito sa huli kasama ang kawalan ng tiwala sa sarili. At nilapitan niya si Agaris at tinanong. Tinanong niya kung gusto na lang ba daw ni Agaris na mamuhay na palaging tumatakbo at tumatakas sa buong buhay niya. At bakas sa mukha ni Agaris ang pagkalugmok matapos niyang marinig ang tanong ni Ash sa kanya. At bigla niyang hinarap si Ash at pasigaw niyang tinanong na kung ano ba daw ang alam ni Ash sa kanya. At sinabi niya na ang tao daw na namumuno sa Araxia ay walang iba kundi si Veron Shenviles na isa sa 12 families. At sila daw ay katulad ng isang matibay at mataas na pader na ang mga mahihina at hindi makapangyarihang pamilya tulad daw nila ni Ash ay hindi kailanman magagawang makatawid. Tumugon naman si Ash. Nakangiti nitong sinabi na ang leader pala daw nila ay si Veron at mabuti naman daw kung ganon. At siya ay nagpasalamat sa impormasyon na ibinigay ni Agaris sa kanya at umalis. Hindi naman makapaniwala si Agaris sa reaksyon ni Ash at nagtataka ito kung bakit hindi man lang natatakot si Ash nang malaman niya na si Veron ang leader ng Araxia. At tuluyan nang iniwan ni Ash si Agaris sa loob ng kwarto nila. Nagtataka pa rin si Agaris kung paano naging mabuti para sa sitwasyon ni Ash kung si Veron ang leader ng Araxia. At lumipat ang eksena sa isang kwarto na eksklusibo lang para sa Araxia Circle. At makikita sa loob ng kwarto ang mga takot na mukha ng iba pang mga estudyante at makikita rin ang tatlong mga estudyante na nakaupo sa harapan nila at nagsalita ang isang babaeng may kulay berdeng buhok na isa sa Araxia Circle. Sinabi niya na mukha daw ang lahat ay nandito na. Kung kaya bakit hindi na daw sila magsimula? Nagsalita naman ang lalaking estudyante na isa sa Araxia Circle at tinanong niya ang babaeng may kulay berdeng buhok. Tinawag nito ang pangalan ng babae na Natasha. At mangyari daw na mag-who-knows dili ito. At bakit na lang ba daw palaging nagmamadali si Natasha? Nagulat naman si Natasha nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng kanyang kasama at nagsalita. Sinabi niya na napaka-carefree naman daw ni Gawag. At siguro daw ay puno ng pag-aalala si Marquis Cromwell sa kanya dahil ganito na lang daw palagi si Gawag.
Natasha Moonbrory, anak na babae ng The Marquis family ng Avalon's 12 families. At sinabi niya rin na siguro daw ay wala ng oras para mag-alala ang kanyang ama sa kanyang anak dahil busy ito sa pakikipaglaban sa Pontier family. Tumugon naman si Gawag. Sinabi niya na ang mga bagay na tungkol sa kanilang pamilya at ang buhay niya ay magkaiba daw. At gusto niya lamang daw na tamasahin ng sandali. At kung magpapaka-stress daw siya sa mga maliliit na bagay tulad ni Natasha ay baka magagalit lang daw siya. Gawag Don Cromwell, anak na lalaki ng The Marquis family ng Avalon's 12 families na may hindi magandang relasyon sa Pontier Duque family. Patanong naman sinabi ni Natasha na yun lang ba daw ang masasabi ni Gawag. At tinawag niyang pangit na bastardo si Gawag. Bigla namang sumigaw ang isa pa nilang kasama na lalaki na nakaupo sa kanilang gitna. Pasiga nitong sinabi na tumigil na sina Gawag at Natasha. At hindi daw ito ang oras para mag-away sila sa isa't isa. At sinabi niya rin na may nabalitaan siya na natalo daw si Amaro ng isang batang nagnang-alang Ash na hindi man lang daw nagawang makalaban ni Amaro. Veron Shenvilles, anak na lalaki ng The Marquis family ng Avalon's 12 families, isang maimpluwensyang figura ng isa sa The Imperial Prince Forces. At nagsalita naman si Natasha nang marinig niya ang balita mula kay Veron. Sinabi niya na hindi daw siya makapaniwala. At kung totoo man daw yon, siya ay napapaisip kung ano daw klaseng bata ang tumalo kay Amaro. Nagsalita naman si Gawag at sinabi niya na heto na naman daw si Natasha. Isa na naman daw pangalan na idadagdag niya sa kanyang listahan ng kanyang mapapangasawa sa hinaharap. Tumugon naman si Natasha at sinabi niya na kailangan niya daw makita ang mukha ng batang iyon. Galit namang nagsalita ulit si Veron at sinabi niya na wala na daw silang panahon para magbiruan. At ang bata daw na nagngangalang si Ash ay hindi daw dapat na baliwalain lang ng basta-basta. Nagulat naman sina Natasha at Gawag kay Veron at nagsalita si Gawag. Tinanong niya si Veron kung ano ba daw ang nangyayari sa kanya. At bakit ba daw ito nag-aalala masyado sa isang fallen family? Sumang-ayon naman si Natasha sa mga sinabi ni Gawag at hindi naman daw ganito si Veron. Nagsalita naman ulit si Veron. Sinabi niya na nakatikim din daw siya ng pambubugbog mula sa batang yon. Nagulat naman sina Natasha at Gawag nang marinig nila ang sinabi ni Veron at napatanong naman si Gawag kung sino ba daw ang batang ito. At sinabi din ni Gawag na nabalitaan niyang mayroon daw na espesyal na relasyon ang batang si Ash at ang 4th Imperial Prince. Tinanong naman ni Natasha kung ang batang si Ash ba daw ay isang royalty. At kung ganoon daw ang kaso, iminungkahi niya na bakit hindi na lang daw nilang subukan na i-recruit si Ash Van Frederick. At gamitin ang kasalukuyang sitwasyon na ito para sa kanilang advantage. Makikita naman si Veron na tila bang nagalit sa kanyang narinig mula kay Natasha at tinanong niya ito na kung ano ba daw ang pinagsasabi nito. Hindi naman makapagsalita ng maayos si Natasha nang makita niya ang mukha ni Veron na galit na galit. Nagsalita naman si Gawag at sinabi nito na sumasang-ayon siya sa iminungkahi ni Natasha. At naging mabait lang naman daw siya kay Amaro dahil party daw si Amaro ng Sten family. Ngunit hindi ba daw ang sitwasyon ay bigla nang nagbago? At baka daw malaki ang maitutulong ng batang si Ash sa kanila. At sa tingin niya daw ay hindi na nila kailangan pang iugnay ang kanilang sarili kay Amaro na ipinahiya ang pangalan ng kanyang pamilya. Hindi naman sumang-ayon si Veron sa iminungkahi ni Gawag at kahit daw i-disregard Nylan ang pangalan ng pamilya. Nakakalimutan na ba daw ni Gawag kung gaano kamahal ng kapatid niya si Amaro? At higit pa daw doon. Hindi daw kayang tingnan ni Veron ang pagmamayabang ng bastardong si Ash. At ipapakita daw ni Veron kay Ash kung anong klaseng tao ang pinagbuhatan niya ng kamay kagaya daw ni Simis Kun Douglas. At makikita naman si Joshua na napabugtong hininga habang nakatayo at nakaharap sa isang pinto ng isang kwarto at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ipinatawag daw siya ng headmaster ng academy, at hula niya, tungkol daw ito sa nangyari sa kanila ni Amaro. At ang paggugol daw ng kanyang mga araw ng tahimik sa loob ng academy ay parang itinapon na lang daw palabas ng bintana. At pumasok na si Joshua sa loob ng kwarto at nagsalita. Sinabi niya na siya si Ash Van Frederick ay sinagot na ang tawag sa kanya ng headmaster. At siya ay napatigil nang makita niya ang isang tao sa loob na nakatalukbong at nakasuot ng isang maskara. At tinawag nito si Ash at nagsalita. Sinabi niya na ayon daw sa kanyang kamahalan, ang Emperor's Order.
ay pumunta daw siya rito para ibigay ang isang mensahe ng Emperor para kay Ash. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.